ay hindi na po ito mauulit. Ibig sabihin, ang araw na ito, kapag kung anong gagawin ng Panginoon ngayon, on the next day, next Sunday, meron na naman ulit gagawin ng Panginoon. Laging bago. Amen. So, salamat sa Panginoon at tulad ng mga pagbati kanina, welcome natin si Brother Joy. God bless you, Brother Joy. And then yung anak din ni Sister Catherine, dito siya. Puri ng Panginoon. Si Sister Jessica. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sabi nga, lagi namin sinasabi pag mayroong mga bagong mga nakaka-attend na ganito, sabi nga namin, hindi po ito disgrasya, kundi ito po ay grasya ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon na nandito tayo ngayon para makapakinig ng mga spiritual na pagkain na kung saan dito naman tayo napapalakas ang ating mga pangangailangan ating pang-spiritual. Amen. Kaya sabi nga ng Bible na laging sinasabi na man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Amen. Puri ng Panginoon. So tuloy-tuloy na ho tayo. Di ko alam ang leading ng Panginoon, but this is the leading ng Panginoon na ang araw na ito, kailangan lang tayo mag-enjoy. Hindi po mahaba yung preaching. Amen. Kunti lang ho ito. Amen. Alam ko naman na sinong gutom na sa atin, taas ang kamay. Oh, wala pang gutom ha. Amen. Pero sa totoo lang, baka gutom na tayo. Amen. So, kain muna tayo ng spiritual food, mamaya ay mga pang-physical naman na pagkain. So, papalakasin tayo nga ng spiritual, mamaya papalakasin naman tayo sa physical, mga kapatid. Amen. So, Happy Father's Day sa lahat ng tatay at sa buong mundo, saan ka man kung naroon ngayon, pagpalain ka ng Panginoon sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng mga ama na nandito ngayon, sa lahat ng dako ng mundo, kapatid. Kung wala sila, wala tayo. Amen? So same as the mother, kung wala sila, wala din tayo. So, dalawang bagay na yan ay mahalaga po sa buhay natin. Kung wala yung dalawa, ang tatay at nanay, wala po tayo ngayon sa ating kinalalagyan ngayon. Amen. And I believe on that. Kaya nga sabi nga, mamaya mababanggit natin ang pagpapahalaga kung paano natin mahalin ang ating mga magulang, ating mga ama. Amen. Dahil pag hindi mo mamahalin ang iyong ama sa bituon, ay hindi po hahaba daw ang ating buhay. Totoo yan. Kaya mamaya madadaanan po natin yon sa preaching, ang pagpapahalaga o paano natin sila papahalagaan, dahil kung wala sila ay wala tayo ngayon. Amen. Sila po ang tinatawag po na haligi po ng ating pong mga tahanan. Amen. Hallelujah. So tuloy-tuloy na po tayo, kapatid. Nais ko lamang pong magbasa ng mga talata sa Biblia. So nung nakaraang Sunday po na preaching, nabanggit po ni Brother Jerry Quinto about doon po sa focus. The focus, mga kapatid. So, i-focus natin ang ating paningin sa ating Panginoon. And yun din yung mga last na ibahagi po ni Brother Ian. Tumingin po tayo sa ating Panginoon. So, yun lang po. Ito po, nais ko pong basahin po sa inyo sa Book of Hebrews, chapter 12. Basahin ko po mga sa wikang Tagalog and then sa yun. Hebrews chapter 12 verse 2. 12 verse 2. So basahin ko po, kapatid, sa 12, mag-start po sa 2.
Sabi dito, verse 22. Sa 11 naman po nang nakita ko. Saglit lang mga kapatid. Ayun. So, basahin ko mga kapatid. sa wikang English. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Sa Tagalog, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siyang dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na naniwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. And then, isa pang verse sa Romans chapter 13. Romans chapter 13 verse 1. Ito yung minsan ay naibagi po ni Brother Ian tungkol po sa subjection. So sabi dito sa Romans chapter 13 verse 1, let every soul be subject unto the higher power, for there is no power but of God. The power that be are ordained of God. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang makapangyarihan niya ay hinirang ng Diyos. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen? Hallelujah. So, doon po sa ating nabasa kanina na looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So, nais ng Panginoon, kapatid, sabi nga, huwag tayong tumingin. Amen? Sabi nga ni Brother Yang, huwag tayong tumingin kung kani-kanino. Amen? Tumingin tayo sa Panginoon. Amen? Dahil mga kapatid, kung ang pananampalataya natin ay ibinaling natin sa iba, mga kapatid, tulad nung paglakad doon sa tubig. Amen. Dahil nung una nakatingin pa. Pero nung hindi na siya tumingin na sa so kaya ko tumukan. Kaya kong lumakad dito na hindi ko titignan ng Panginoon. Pero mga kapatid, nagkamali siya dahil nung ibinaling niya ang kanyang paningin, mga kapatid, hindi na siya nakalakad ngayon doon sa ibabaw ng tubig. So napakahalaga mga kapatid na tayo po ay tumingin lagi sa Panginoon, na siyang author ng lahat. Amen? Hallelujah. Glory to God. So maya-maya mga kapatid ay paano ito may idadivert ito patungkol po sa tinatawag na Father's Day. Amen? So ganun din po kapatid, sabi ko nga, nung tayo mga bata pa kapatid, siyempre ang tinitingnan natin noon, lagi tayong tumitingin sa ating Ama. Amen. Kung ano ang ginagawa ng ating Ama, tinitingnan natin. Dahil sila yung good example natin. Amen. Hallelujah. So kung wala ang Ama, kapatid, na siyang haligi ng tahanan, mga kapatid, sabi ko kanina, wala ka na ngayon sa umagang ito. Wala po tayo sa kalalagayan natin. Dahil kinakailangan po na tinatawag na respect. Amen? At wag din po nating sawayin ang kanilang mga payo, kapatid. O wag tayong magmalaki ngayon. Amen? Sabi nga, kung
ano ka ngayon, wag mong dapat yung ipagmalaki. Dahil kung yung tatay mo noon, mga kapatid, ay pinabayaan ka na lang, o kaya sumusuway ka na ngayon, ay buti pa sana nung maliit ka pa, tiniris ka para hindi ka na naging tao ngayon. O, di ba? So may kakayanan ng ama. Amen? Na kung hindi ka nabubuhay nung maliit ka pa, may kakayanan siya. Pero mga kapatid, dahil hindi niya yon, dahil anak ka niya, kapatid, hindi niya mo matitiis yun. Amen? Maalala kong isang kwento, kapatid, na minsan, Brother Ian, sabi nga nila, ang ama ay sila yung pinakasinungaling. Bakit? Dahil yung minsan, yung ama nagtatrabaho. Di ba? Maalala, may mga kwento ganun, no? Tapos tumawag yung anak, Tay, kumusta ka na dyan? Kumain ka na ba? Oo anak, kumain na ako. Ano bang kinain mo? Masarap. Yung pala, kumakain lang ng burger lang. So, yung tatay, para hindi mag-alala yung anak, so, buti naman tatay, kumakain ka na ng masasarap. Yung pala, kapatid, yung burger, nakakainin niya sana, iniisip niya pa rin yung anak niya. Di ba? Iniisip pa rin niya. So, ang ginawa niya, ibig na kakainin niya, inyawid na pa eh. Di ba mayroong ganun mga tatay, Brother Joy? Mayroong ganun. Na hindi po nila, kumbaga pinaprioritize po nila, o iniisip pa rin nila kanilang anak, o buti pa ako, kumakain ng Chicken Joy, kaya i-take out ko na lang kaya ito, para matikpan naman ng anak ko. O di ba? Minsan na ano natin yun? Naiisip natin yun. Hallelujah. So ganun po kapatid, ang pagmamahal ng isang ama. Kaya sabi nga, kahit na anong sama ng magulang mo, amen? Kahit na anuman makikita mo, may bisyo, wala, mamahalin mo at mamahalin mo pa rin siya dahil siya ang tatay mo. Sa ayaw at sa gusto mo, tatay mo pa rin siya. Amen? Kasi meron din po kasi mga tatay din na kung magdisiplina ay iba rin. So, kahit ganun pa man mga kapatid, tatay mo pa rin eh. Hindi ka nag-exist sa mundo kung wala siya. Amen? Kaya pagdating ng araw, kapatid, kikilalanin mo pa rin yan, yung tatay mo kahit na gumawa na siya ng masama, gumawa siya na kung anong mga bagay sa mundo. Amen? Tatay mo pa rin siya. Amen? Ganyan din vice versa, ganun din ang anak, kapatid. Gaano man kabastado ang anak, hindi pa rin maatim ng ama. Amen? Tulad ng sinabi ko ng isang prodigal son, kapatid. Nilustay niya na lahat ng ari-aran. Sige, nagpakasasa siya. Talagang ginugol niya lahat ng kanyang mana hanggang sa wala na siyang makain. Hanggang sa kumakain na siya ng pagkain ng baboy, mga kapatid. Hanggang sa maalala niya, babalik ako sa aking ama. Amen. At yun nga kapatid, hindi po natiis ng ama. Sabi niya, ito yung anak ko na matagal nang patay, sabi niya. Ipartyan nyo kay titibaka nga naglulukmod. Mangan tayo. Di ba? So, mayroong kwento doon na yung kapatid niya ay parang laim mapal pa, Brother Joy, di ba? Imapal. Bagpay ni kabagis ko nga, nabegang ni matatinan, impartyan na tibaka, siya kaan. Di ba? So, ganun pa mga kapatid. Hindi po sa tagal na hindi ka dumalo o nandito ka mga kapatid, tayo po lahat mga kapatid ay mahal ng Panginoon. Hindi po pasiyan yun na hindi ka dumalo ng napakatagal. Ang pag-ibig ng isang ama kapatid, kahit anuman ang sitwasyon mo kapatid, mahal ka pa rin niya, mahal ka pa rin ng ama, ng iyong ama. Ganon din po ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapatid. Amen. Wala po siyang kinikilingan. Amen. Lahat po tayo ay pantay-pantay kapatid. Amen. Puri ng Panginoon. Hallelujah. So speaking po kapatid, sa pantay-pantay po tayo kapatid. Sa church po mga kapatid, ay wala pong tinatawag na hierarchy, Brother Ian. Wala pong tinatawag na special treatment po sa atin. Amen? Minsan kasi mayroong mga churches, kung ikay pastor, binibigyan ka ng special treatment. Sinasabi na may red carpet. Kumbaga nagiging very important person ka, nagiging VIP ka, pero hindi po yun ang nais ng Panginoon. Sabi nga,
the servant of all, ang sinong the greatest, sabi ng Biblia, siya po yung servant of all. Amen? Hallelujah. Tulad po ng ginawa ng Panginoon, mga kapatid, siya po yung pinakadakila sa lahat, mga kapatid. Pero no pagdating ng foot washing, hindi po exempted ang Panginoon. Ayaw po sana, mga kapatid, na hugasan yung paa ni Jesus. Pero sabi, kailangan yung gawin ito. Amen? So ang Panginoon, hinugasan niya rin yung paa ng mga disipulo, mga kapatid. Amen? So naging good example po siya, mga kapatid, na wala po yung tinatawag na mas porque mayroon kang mas ahead ka sa sa office, mga kapatid, mayroon pong mga bosses, mayroon pong mga boss. Pero sa church nga, mga kapatid, wala po tayong ganoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, for those whom God has called to serve, amen, must not glory in their position. So lahat ng tinawag ng Panginoon, kapatid, ay wala po tayong dapat na maipagmalaki. Amen? Sa atin po, kapatid, tinawag tayo ng Panginoon, sabi nga, the only desire, kapatid, desire natin na tinawag tayo ng Panginoon is to serve people. Amen? Kung maalala nyo, we are serving great people, mga kapatid. Amen. Ano pa? The only desire is to bless people. Tayo po na tinawag ng Panginoon bilang pastor ninyo, kapatid. Yun po ang ayun po yung desire namin. Amen? To serve people. To bless people. Ano pa? To minister. Amen? At isa pang mahalaga dito is for others to grow. Gusto namin, mga kapatid, na tinalaga kami ng Panginoon, mga kapatid, para kayo po ay lumago, tayo pong lahat ay lumago, makapag-minister kami sa inyo, ma-bless kayo. Amen? And yan lang po ang pinaka-desire namin. At sa Christian word nga, sabi nito, no one is boasting. Amen? So tayo po ay naglilingkod, mga kapatid, na bilang servant. Amen. Servant po tayo. Pag sinabing servant, katulong, di ba? Servant ka nga eh. So kinakailangan po kay servant, kinakailangan mong ilagay mong sarili mo na hindi ka boss. Amen. Ikaw ay tagapag-serve, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, ang ating concern, mga kapatid, is to help people. We do not want to be treated as parang mas higher kami sa inyo. Kung sino mga tumatayo dito, mga kapatid, wala tayong ganun, mga kapatid, na mas higher kami sa inyo. No. Gusto namin, mga kapatid, ang relationship natin, mga kapatid, gusto ko na parang magkapatid lang, kuya, ganyan. Diba? Wag po kayong mahiya na lumapit. Yun ang inaano namin, mga kapatid, na yung relationship, mga kapatid, as parang ama at anak. Yung anak ay hindi po siya maiiyan lumapit sa kanyang ama. Amen? Meron pa kasing ganon, Brother Jay, di ba? Parang minsan gaputan na stricto siguro yung amang na niya. Nagrigat o basta kiniamang ko ta na stricto. Di ba? Pero hindi po ganon ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon, parang kaibigan mo lang yung papa mo, yung tatay mo. Amen? Para every time na meron kang kailangan, madali mo siyang lang lapitan, mga kapatid. Madali mo lang siyang i-approach. Amen? Tay, nabigat awan tibalong ko. Wala mo palang ibagbaga, muna, nadating eh. Gamen, mayati relasyon nyo. Diba? So, yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Magiging maganda po ang relationship between father sa children,
sa mga anak, sa mga parents. Amen? So, yun ang ninanais ng Panginoon na mangyari po sa ating mga kapatid. Hindi po yung parang kaslang aji, kaslang mabubutan ka nga, di ba? Meron kasing ganun eh. Dati ni pastor, kailangan pa, pastor, pinaggaragaraw ko, tanong madina nga mapansin. Di ba? Pero hindi po ganun mga kapatid. Tayo pong lahat ay pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Gusto ko mga kapatid, nais ng Panginoon sa atin mga kapatid na malaya kayo. Malaya tayo na mag-usap. Amen, heart to heart. Kung mayroon kayong problema, pwede nyo kaming lapitan para makapag-advise kami sa inyo. Amen? So, longing natin yung mga bagay na yung kapatid. Meron pong tinatawag na parang counseling, di ba, Brother Ian? Nagpapa-counsel tayo minsan. So, sabi nga, in the multitudes of counsel, there is safety. So, yun po ang nais ko pong i-deliver sa inyo, kapatid, na tayo po ay pantay lang po ang tingin natin sa isa't isa, kapatid. Na madali nyo lang ako malapitan. Kung meron kayong mga gustong sabihin nyo lang, kapatid, at pag-usapan natin. Amen? Wala naman pong problema yun sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon naman ay nakakaintindi. Pastor, makaumay tatna pastor, agtrabaho ako. Hindi, magtrabaho ka, di ba? Brother Ian. Sabi ko nga, hindi ka naman may bigay yung Brother Bonnie, agtrabaho tatna, kang katisibi nandot mo. Di ba? Di ba ganon? Pero sabi ko nga, hindi naman tayo ganon kaligalista. Amen? Pero salamat sa Panginoon, tayo po ay tinuturuan ng Panginoon na maging, kumbaga parang, yung sinasabi mo nga kanina, Brother Ian, na balance na paglilingkod. Amen? Maging balance lang po tayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, tuloy tayo. So, ang concern natin, mga kapatid, is how can we help people? Amen? Paano natin i-bless ma-bless ang mga tao, mapag-minister tayo, paano natin sila matutulungan sa kanilang mga heavy load, mga buhat-buhat na burden nila. Amen. So yun po, kapatid. At kung paano natin, how can I teach them to be better father, mother, businessman, children? Yun po ang ini-impart natin kami, mga kapatid, na pinili o tinawag ng Panginoon. At sabi nga doon sa Bible, mga kapatid, basahin ko po sa inyo. So, malapit na lang ko ito. Kunti na lang. Doon po sa ito. Sa Jeremiah chapter 3 verse 15. Yun, Jeremiah. Sabi doon sa Jeremiah, and I will give you pastors according to mine heart. Sino nagsasalita dito, kapatid? Ang Panginoon, sabi niya, binigyan ko kayo ng mga pastors according to mine heart. So ang Panginoon po, mga kapatid, siya po ang namimili, siya po ang nagbibigay. According to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. So kami pala, kapatid, ay tinawag ng Panginoon. Amen. Ang Panginoon, anong tumawag? Siya po ang pumili. Amen. According to sa kanyang puso. Amen. Para, kapatid, para kayo po ay mapakain ng knowledge and understanding ng ating Panginoon. So, masasabi ko lang, kapatid, amen, bilang pastor ninyo, amen, sa church na ito, amen, hindi porke pastor na kami, kapatid, hindi na namin kailangan i-encourage nyo. Amen? Amen. Diba? So, kailangan pa rin namin, kapatid, ang ma-encourage kami. So, mayroon pong mga inilista dito, kapatid. Amen? So, bilang ama, kasi Father's Day ngayon, kapatid. Bilang ama, kapatid. Spiritual speaking, kapatid, spiritually. So, mayroong 6 akong nilista dito, kapatid, na
paano naman kami ma-encourage. So, hindi lang naman pala ang pastor ang laging nagpa-follow up, Brother Joy. Kinakailangan din pala i-follow up mo rin minsan si pastor mo. Di ba? Vice versa. Kasi ang pastor naman, hindi naman lahat ng oras ay malakas. Minsan kinakailangan niya rin ma-encourage. So, mayroon po akong nilagay dito, yung meaning po about pastor. So, tingnan natin kapatid. So, 6 way to encourage your pastor. Una, letter P. Tandaan natin yung pastor na word is letter P yung una. So, yung letter P na yan, sabi ko dito kapatid, sabi niya, pray for him. So, kami kapatid, nangangailangan din kami ng inyo pong mga dalangin, dasal. Amen? Sa amin po, marami po kayo na ipagpipray namin. Pero tanong, pinagpipray nyo din po ba kami, mga kapatid? Amen. So, I believe naman na pinagpipray nyo kami. Pinagpipray nyo bawat tumatayo dito, mga kapatid, sa pulpit. Amen? So, yan isang way to encourage, para ma-encourage naman kami. Secondly, amen? P, tapos A. So, ano naman yung A? So, assist him, sabi dito. So, kinakailangan namin ang inyo pong tulong, ang inyong assist. Amen? Madalas, minsan sabi ko, brother yan, ikaw magsunglit. So, na-assist kami. Diba? Assist yun eh. Brother Ian, hindi ko kaya ngayon, ikaw ang mag-preach. Diba? Pero salamat na lang sa Panginoon dahil yung tinatawag na nag-i-initiate na kayo. Sila brother, natutuwa ako sa mga sisters natin, mapatid, na bagamat hindi natin minsan, sister, punta kayo sa kuna, magdamo-damo kayo doon, magbunot-bunot kayo doon, mag-arrange kayo doon. Mga kapatid, nakakatuwa, mga kapatid, dahil hindi na tayo ganoon. Talaga nandun yung assistant ninyo, nandun yung pag-assist ninyo. Amen. At nagagalak tayo doon. Amen? So kagalakan din namin, mga kapatid natin. Amen? Na nandan na ina-assist nyo kami. Amen. Dahil kung wala kayo, mga kapatid, wala to. Di ba, Brother Joy? Kung wala kayo, wala kami. Amen. Kung wala kami, wala kayo. Amen? Amen po ba? So next, how about naman ang letter S? So, bukod sa pag-assist, sabi doon, ang letter S na yan sa word na pastor ay to support him. Kinakailangan din naman namin ulit ang inyong suporta. At salamat sa Panginoon, nandyan kayo lagi na sumusuport. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Ano pa? Yung letter T. So, treasure naman natin. Treasure him. So, kinakailangan para na i-treasure nyo din kami. Amen. Tulad nito, di ba, treasure nyo kami. Amen. Amen. Hallelujah. So, kagalakan namin mga ama, lahat ng mga father, na treasure nyo rin pala kami. Ibig sabihin, mahalaga din pala kayo sa amin. Amen. Kaya kagalakan po ng bawat ama na nandiyan, treasure nyo kami, sa maikling paraan, sa simpleng paraan, kapatid. Nagagalak kami. Amen, di ba? Nagalakan namin na ma-appreciate kami. Amen, ma-treasure nyo kami, kapatid. Dahil kaming mga ama, tayong mga ama, Brother Paeng, hindi naman tayo babata, no? Lahat naman tayo ay tatanda. Amen. Sabi nga ng awit kanina doon sa inawit natin, yung lahat tayo ay pupunta sa pagtanda. Amen. At maalala ko nga, doon sa Forest Lake, sabi nung taga-misa doon, yung nag-pray, nung mga nag-officiate doon, ang buhay ng tao ngayon, 70 na lang, sabi niya. Sabi niya. Maniwala kayo dahil ang buhay ng tao ngayon, sa generation, itong millennial, pasalamat na tayo kung abutin tayo ng 70. Ilang taon na ako ngayon? 51. Ibig sabihin, ilan na lang para maabot mo yung 70. Yun na lang kung marami kang bisyo, talagang hindi mo aabutin. Pero siguro naman, kung hindi ka mabisyo, sabi nga, kung umabot ka ng 80, sobrang bonus na yun. Sobrang bonus na yun. So, mahalin natin. Mahalin
mga kabataan ngayon na nandito, mahalin nyo ang inyong mga magulang. Amen? Dahil darating din ang time, tatanda din kayo at magkakapamilya. Ganon din. Generation na yan. Amen. Generation to generation na yan. So, i-treasure natin sila, i-treasure nyo. Mga tumatayo sa pulpit, mga kapatid. Ano pa? So, sa letrang O naman ng pastor, O is to obey him. Amen? So, sumunod daw tayo sa kanila. Amen? Sa isang magulang, kailangan mong sundin. Dahil sabi nga, may kasabihan tayo, sabi nga, na hindi po ipapahamak ng ama ang kanyang anak. Amen? So, laging ang iniisip ng ama ay kabutihan sa anak. Di ba? So, kinakailangan mo siyang sundin, obey him. And last, yung naibahagi ni Brother Ian, letter R is respect. Kailangan natin ang respeto. Amen. Sabi ko nga kanina, orin no mamartak dita, orin no agawid kag diwer-diwer dita. Irespeto mo pa rin. Amen. Dahil kasi tawag dito, hindi naman nawawala yung pagiging aman niya eh. Di ba? Hindi nawawala yun. Oray no agawid ka ag diwer-diwer maramdama tay nangangkan. Di ba? Mayroong mga anak na ganon. Oray no kasunter aramidon ti amang da at ti pimalata iti pagmamahal ng anak. Nangangkan tayo, iti ni mangangkan. Di ba? Respeto. Amen? Hallelujah. So, purihin ang ating Panginoon. So, yon respect Him. So, ano man ang aspeto ng buhay natin, kailangan nating irespeto ang ating mga ama. Amen. Oray no at kabaw-kabaw daan maminsan, di ba? Pero si Nanay Emiliana, no, hindi pa siya naman siyang kabaw, no, sister, nakikita ko kanina, mga kapatid, sa edad niyang 91, sa edad niyang 91, mga kapatid, nakikita ko kanina, isinulat pa niya yung pangalan niya, mga kapatid, di ba? Amen. Kalapakan naman natin Panginoon. Blessing na po kay Nanay Emiliana ho yan, mga kapatid. Lagi ko pong sinasabi, ang sobra-sobrang bonus na yan, Nanay, sa inyo. Amen. Sobra-sobrang bonus na yan. Kami papunta pa lang sa bonus, Brother Ian, dahil nasa 51 pa lang. 51, 52. Brother Joy, anong edad mo na, Brother Joy? 55. Tingnan mo, nasa 50 pa tayo. Papunta pa lang tayo sa bonus. Nung maabot tayo di 16, Brother Joy, di bonus tayo, di ba? Pension time mo tayo. Di ba? Kaya purihin ng Panginoon. So, yon, mga kabataan na nandito ngayon at sa lahat ng mga brothers and sisters natin, mahalin natin ang ating pong mga magulang, lalo na pong ating mong mga tatay, mga kapatid. Dahil sabi nga doon, kung mamahalin natin sila, last lang ito na verse at magtatapos na tayo. Last na ito. Last ko lang pong basahin doon sa Exodus chapter 20. Yun, last na. Exodus chapter 20 verse 12. Yun. Ito hindi ko po sinasabi, sinasabi po ito ng Biblia. Sabi niya sa Exodus chapter 20 verse 12. Honor thy father and thy mother. Amen. Igalang daw natin ang ating mga ama at ang ating pong mga ina. So sa paano paraan? Sabi doon, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. So kung mamahalin pala natin ang ating mga magulang, mga kapatid, mga kabataan, amen, lahat ng mga anak na nandito ngayon, kung mamahalin pala natin ang ating mga magulang, sabi doon, magiging mahaba ang buhay mo. Amen. Gusto niyo bang mahaba ang buhay?
Parang hindi yata. Oo. So kung gusto nyo maging mahabang buhay nyo, mahalin ninyo ang magulang ninyo. Mahalin nyo ang mga nanay ninyo. Mahalin nyo ang mga tata ninyo. Para hahaba po ang mga buhay natin. Dahil kung ayaw mong sundin, o hindi mo mamahalin ang tatay mo, mga kapatid, tulad ng naikwento ko noon sa inyo, no, di na kainayat ni tatay mo, hindi pilang bingka, kasla ka na, tiniris na kang kaslakuton, di ba? Malang sasalitin mo mga anak, di yan nakangakuan, hindi ka na niya pinahalagaan. Pero, kapatid, mahal kayo. Mahal namin kayong lahat. Amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon para, sabi doon, ay mapahaba po ang ating buhay. Pero mga kapatid, hindi lamang po ang desire natin ay maging mahaba ang buhay natin. So, lahat po tayo ay nagdi-desire ng mahaba pong buhay. Pero sabi doon, mga kapatid, hindi po yan ang ating pinaka-desire o hindi po yan ang ating ina-after. Mas maganda ho yung mga kapatid na kahit maiksi ang buhay mo, mga kapatid, kung ikaw naman ay naglingkod sa Panginoon na kaaya-aya. Amen. Anuin mo ang mabuhay ng mahaba, Brother Ian, kung hindi naman, wala namang kabuluhan yung buhay mo. Diba sabihin mo na lang, mas maganda pa na natayak ko man, taong ba lang sirserbi ko, no? Parang si Judas, diba? Nung yung purpose niya, nung naganap na, sabi, mas maganda pa na hindi na ako nabuhay. Dahil hindi niya na-serve yung purpose. Amen? So, yun, mapatid. Mas maganda, mapatid, na kahit naiksiman ang ibigay ng Diyos sa'yo, pero na-serve mo yung purpose. Amen? Yun yung pinakamaganda. Nabuhay ka nga ng tagal-tagal, wala ka naman nagawa sa buhay, wala ka naman magandang ginawa. Di ba? Di mas magandang paiksin na lang yung buhay mo. At least, kung maiksi man, at least lingkod ka sa Panginoon na naaayon sa Kanya. So yun lang mga kapatid. Amen? Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. God bless us all. Happy Father's Day po sa ating lahat. Amen? Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Binabalik ko sa ating MC. God bless you, Brother Ian. Thank you, Lord. Bless you, Pastor. Amen. So sa ating lahat, amen. Hindi po masamang damo ang mahirap mamatay. Ano? At hindi rin pansit kanto ang pampahaba ng buhay. Amen? Sabi sa akin noon, sa TV commercial, no? Yung pansit tayo, pampahaba ng buhay. Pansit na high blood, natay. Dinaiksi na yung buhay niya. Amen? So mga kabataan, totoo yung sinabi ni Pastor. Galang natin ang ating mga magulang. Dahil yun ang nagpapahaba ng buhay. Amen? Ama, ibig sabihin nun, hindi lang sa literal na pagkakasabi ng ama, mangging yung mga mas maedad sa inyo, galang natin sila. Sa ina, hindi lang yung ina mo, kundi yung mga guro, yung mga nakakatanda sa'yo, yun ang ibig sabihin noon. Amen. Sapagkat sabi nga, pag wala kang magulang, andyan yung mga uncle mo, andyan, di ba sila yung naging parents mo, igalang mo din sila bilang yung mga magulang. Sa church naman, yung mga nanay natin lahat yan. Amen. Kaya sabi ni Pastor, kung meron kayong sa counseling, kung meron kayong problema, hindi mo masabi sa iyo tunay na ama, ina, pwede kang lumapit sa ibang nanay. Yun ang totoo. Amen. Lagi kong sinasabi, sa family, minsan din mga kapatid, hindi sa isang anak, minsan ang nalalapitan nila yung nanay. Diba? Mahirap minsan sa tatay. Meron din naman, mas open siya sa tatay niya, meron din sa nanay. So vice versa. So kung titignan natin kabuuan, wala ka pa rin ibang lalapitan kundi nanay mo, tatay mo, di ba? Amen. Wala, ni naman. Amen. Sa spiritual naman, palaging ang Diyos sa Jesus ang nilalapitan. Amen. Hallelujah. So, purihin na Panginoon sa umagang ito. Na-bless po ba ang bawat isa. Amen. Salamat, Pastor. Salamat sa Diyos sa mensahe na kanyang binahagi sa atin ngayon. Amen. At bilang pagtatapos, tayo po ay tumayo mga kapatid. Awitin natin yung shout to the Lord mga kapatid. Amen. Sa kabila ng ating mga problema, amen.
We can shout. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. So, nayanyahan ko pong mga musicians po natin. Amen. Shout to the Lord. Page 46 po.
sa ating closing prayer mga kapatid. God bless you muli, Pastor. Ay po iuko at manalangin. Lord, salamat po Panginoon sa oras nito sa aming pong pagtatapos. Salamat po sa salita ng buhay na muling pinagkaloob mo sa amin sa umaga ito Panginoon, na tunay nga po na nagbigay sa amin po ng inspirasyon sa paglilingkod sa iyo. At tunay nga pa Panginoon, O God, mensahe Panginoon, pinagkaloob Panginoon, is about respect Panginoon. Kailangan po namin i-respeto po ng bawat isa Panginoon. Para sa ganun Lord, Panginoon, kami rin po i-respeto Lord. Salamat po Panginoon na kayo po Panginoon ang patuloy na nanguna po Lord sa matapos pong gawain. Ginamit po po bawat isa, wala sa testimony, special song Panginoon. Ang bawat tumayo dito Panginoon, nagsilbing inspirasyon namin Panginoon, na para kami Panginoon ay magpapatuloy, papalakas kami sa paglilingkod Panginoon. Salamat po sa bawat isa na nandito ngayon na nagsakripisyo Panginoon. Binigay nila ang araw nila sa oras na ito upang makasama namin sila at makapagpasalamat po ang bawat isa sa lahat ng biyaya pinagkaloob mo Panginoon. Pinupuri ka namin Lord, pinasalamatan ka namin sa lahat ng biyaya, kalakasan na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw Panginoon, mga pagpapalang spiritual, mga material blessing na pinagkakaloob mo sa amin Panginoon. Sinabi mo Lord na in everything give thanks. Kailangan po namin pasalamatan ng lahat ng mga bagay na yan Panginoon sa buhay namin. At kung wala Panginoon, hallelujah, mga bagay na yan O Lord, kami po Panginoon at tinuturuan mo na lagi magpasalamat sa iyo. Salamat po ng marami Lord sa aming pagsamantalang pag-iwalay. Kung paano mo kami iningatan na pumarito Panginoon, ganoon din po muli ang pag-iingat mo sa bawat isa na kami Panginoon ay makauwi sa aming po mga tahanan na safe and sound O Lord. Pagpalaan mo rin po ang lahat ng mga kapatid namin na abot na mensaheng ito sa ibang bansa Panginoon, sa Brother Boy, Sister Gina, Sister Tati, Brother Andrian, sa Brother Ve Panginoon, at sa lahat ng mga kapatid po namin Lord, sa ibang bansa Panginoon, sa lahat ng dago Panginoon, pagpalaan mo po ang bawat isa Lord. Panay pong salamat Lord at tunay Panginoon na kayo pong patuloy na gumagabay po at nag-iingat po sa amin. Salamat po Panginoon at naging Lord sa mga financial blessing, tithes of offering Panginoon. Pagpalaan mo po ang bawat kamay, pagpalaan mo po ang bawat isa, i-bless mo po sila Panginoon at ibalik ng maraming beses kailangan pagmamahal sa ministry Panginoon. Maraming pong salamat Lord. Meron din po ang pag-physical na aming pong kakainin. Pagpalaan po ito Lord at ang bawat ginamit mo mga kamay Panginoon ng ganda, pagpalaan mo po ang bawat isa sa mga ginamit mo Panginoon para may provide ang kakainin namin pang physical Lord. Maraming po salamat Lord, pinupuri ka namin muli at pasalamatan lahat ng mga bagay nito Panginoon, ibinabalik namin ang lahat ng papuri po sa salamat Lord. Lahat ng mga bagay Panginoon na ito ibinabalik namin Lord, in the mighty name of the Lord Christ we pray. Amen and amen. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, tayo pong lahat ay magkamayan. Amen. God bless us all mga kapatid. Amen. Puri ng Panginoon. So, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Yung pagkain, kuha na lang mo tayo doon. Tapos dito. Amen. God bless.
Amen.